Patapos na po ang buwan pero hindi pa natutupad ang sinabi ni Pangulong Marcos na may mapipili na siyang bagong Education Secretary. Wala pa raw siyang shortlist dahil nahihirapan daw siyang manili. Nakatutok si Jonathan Andal. Intended my resignation as the Secretary of Education. Magdadalawang linggo na matapos i-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ang pagbibitiw niya bilang Education Secretary. Sabi noong Huwebes ni Pangulong Bongbong Marcos, papangalanan na niya ang kapalit ni VP Sara bago matapos ang linggo. Pero kanina, inamin ng Pangulo na hihirapan pa siyang mamili ng kapalit. Napaka-komplikado ng trabaho ng DepEd. So because we have to absolutely get it right. So I'm giving myself more time. Marami na raw siyang nakitang resume, lalo't marami raw panawagan kung anong klaseng kalihim ang dapat niyang piliin. There are many calls for the new secretary to be an educator. There are many calls for the new secretary to be an administrator. There are new calls to be a historical professor. All of this, and they're all valid concerns. Si VP Sara mismo sinabing wala raw siyang nirekomenda sa Pangulo na kapalit niya. Wala na ako nag-recommend ng new Secretary for the Department of Education dahil ang posisyon ng Secretary ay sa position of trust and confidence of the appointing power of the appointing authority which is the President. So dapat talaga yan pinili ng Pangulo dahil dapat yan pinagkakatiwalaan ng Pangulo. Unang nanawagan ng Teachers Dignity Coalition na dapat galing sa akadim o kaya'y nakapagturo sa public school ang hahalili kay VP Sara sa DepEd at hindi politiko. Sinagot na ito ng Bise noong Martes. Walang nakalagay na requirements para sa isang Education Secretary. Kapag Secretary ka, kailangan talaga isa kang leader at isa kang manager. Hindi sinabi ng Pangulo kung kailan niya papangalanan ng kapapalit kay VP Sara sa DepEd. Wala rin daw shortlist, pero kailangan daw na ang susunod na Education Secretary kayang mapataas ang test score ng mga Pilipinong estudyante. Lalo't nitong nakaraang linggo lang lumabas sa report ng PISA o Program for International Student Assessment na pagdating sa creative thinking, pangalawa sa kulelat ang mga estudyanteng Pinoy sa 64 na bansa. We have to bring up the test scores. We all know that. But then how do you achieve that? That requires a very good hand on the tiller of the DepEd who can manage it properly, who understands the bureaucracy, who understands how to use a budget properly. All of these things. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Vice President Sara Duterte has resigned as Department of Education Secretary. According to Duterte, she resigned from her post as Secretary of the Department of Education not because of her weakness, but due to her true compassion for teachers and students. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Apart from this, Duterte provided no other reason for her resignation. Duterte also resigned from her position as the Vice Chair of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Meanwhile, according to the palace, President Ferdinand Marcos Jr. has accepted the Vice President's resignation as Education Secretary and member of the Cabinet. Duterte's resignation will be effective on July 19, 2024. Inquirer.net has already asked the DepEd on who will replace Duterte as its chief, but it has yet to respond. Duterte has been noticeably absent from the events of President Marcos in the past weeks, failing to attend his departure ceremonies to Singapore and Brunei. Her resignation comes following weeks of being unresponsive to media queries on several issues, including China's increased aggression in the West Philippine Sea and controversies surrounding Philippine offshore gaming operators. The position of Secretary is a position of trust and confidence, unang-una. Tsaka pangalawa, walang nakalagay na requirements para sa isang Education Secretary.
Walang nakasaad na partikular na panuntunan. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte kasunod ng pahayag ng ilang mga grupo na nagsasabing kinakailangan na manggaling sa education sector ang susunod na kalihim ng Department of Education. Ayon kay VP Sara, nakadepende ang posisyong ito sa tiwala at kumpiyansa ng Pangulo sa kung sino ang sa tingin niya ay karapat-dapat na mamuno sa kagawaran. Ayon pa sa Vice Presidente, kung titignan, hindi naman lahat ng Education Secretary sa Southeast Asia ay nagmula sa education sector. Unang-una talaga, kapag secretary ka, kailangan talaga isa kang leader at isa kang manager. Nauna nang sinabi ng grupong Teachers Dignity Coalition na dapat ay mayroong background sa education sector ang susunod na magiging sekretary ng DepEd. Ito ay upang maiiwas ang kagawaran mula sa anumang usapin sa politika. Hinikayat rin ng grupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-appoint ng kalihim na walang anumang kaugnayan sa politika para maiwasan ang anumang political conflict sa DepEd. Nang tanungin naman si VP Sara kung ano ang naging reaksyon ni PBBM sa kanyang resignation, tumanggi na itong magbigay pa ng detalye. Bagkus binigyang diin ito na importante sa ngayon ang pagkakaroon ng smooth transition sa DepEd. Sa kabila ng kanyang pagbibitiw sa gabinete ng presidente, sinabi ni VP Sara na sa kanyang palagay ay magkaibigan pa rin sila ni PBBM. I would think, sa tingin ko, ay magkaibigan pa rin kami ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala pang ideya si VP Sara kung sino ang papalit sa kanyang pwesto sa DepEd. Gayunman, welcome aniya para sa kanya kung sino man ang susunod na ia-appoint ng Pangulo. Mananatiling kalihim ng DepEd si VP Duterte hanggang sa July 19. Jed Nerasina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Following the resignation of Vice President Sara Duterte as Department of Education Secretary, Albay 2nd District Representative Joey Salceda, House Ways and Means Chairperson, floats two names as best candidates for the vacated position. These are Commission on Higher Education Secretary Prospero Popoy de Vera and Sinergia Foundation Chief Executive Officer Milwida Nene Guevara. According to the House Solon, both have had a large impact on the education sector. The lawmaker added the post is too important to left vacant for